Noong unang panahon, ang mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw ay konektado. Ngunit dahil sa panganib na dulot nito sa mga tao ay nilagyan nito ng boundary ng spirit world upang paghiwalayin ang dalawang mundo. Sa kasalukuyang panahon, ang 17 taong gulang na si Eugene ay nag-cutting classes at kasalukuyang nakatambay sa rooftop ng kanilang paaralan habang nagyoyosi. Dumating si Jenny at pinagalitan siya, na sinabihan na bumalik siya sa kanilang klase. Habang pabalik si Eugene sa klase, nakita niya si Kirino na binubuli ng mga salbaheng kaklase nila at agad niya itong tinulungan. Nakita ito ng kanilang guro at inakala na si Eugene ang nangbobuli. Nagalit ito at sinabing hindi kailangan ng kanilang paaralan ang isang katulad niya, ngunit dinedma lang ito ni Eugene at dumiretso pa uwi sa kanilang bahay. Nadatna ni Eugene ang kanyang ina na si Atsuko at tinanong nito kung wala ba siyang pasok. Sinabi ni Eugene na nainis siya kaya siya umuwi, kaya sinermonan siya ni Atsuko. Muling lumabas si Eugene at nakita siya ni Alfred na agad siyang tinawag upang hamunin ng rematch sa kanilang away. Binalaan ni Eugene si Alfred na mainit ang kanyang ulo ngayon, at kasunod ay nagbabag ang dalawa ngunit gaya ng nakaraan ay bugbog sarado na naman si Alfred. Kahit basag na ang mukha ay gusto pa rin makipaglaban ni Alfred ngunit umalis na si Eugene. Samantala sa ibang lugar, isang truck driver ang kasalukuyang inip na inip dahil sa tindi ng traffic. Isang misteryosong insekto ang biglang pumasok sa ilong nito at nagsimula itong magmaneho na parang kamote na walang pakialam sa dinadaanan niya. Habang papunta sa ramen house nina Jenny, napadpad ang isang bola sa dinadaanan ni Eugene at iniabot niya ito sa batang may-ari nito. Pumasok sa ramen house si Eugene at umorder ng ramen. Habang kumakain, dumating si Jenny at tinanong si Eugene kung bakit hindi nito sinabi sa kanilang guro na ipinagtanggol lang niya si Kirino, at sumagot ito na tinatamad siyang gawin yon. Sinabi ni Jenny na kung ayaw niyang makinig sa kanya ay mas mabuti pang mawala na siya. Habang pauwi si Eugene, dumating ang truck driver na pinasukan ng insekto at binangga ang lahat ng nasa daanan nito. Agad na tumakbo si Eugene at sinagip ang bata ngunit nasagasaan siya ng truck. Kasunod ay tumayo si Eugene at nakita niya ang duguan niyang katawan na sinusubukang i-revive ng mga medic. Dumating si Jenny sa pinangyarihan ng insidente at tila hindi niya napansin si Eugene. Nang isara ang pinto ng ambulansya ay tumagos ito kay Eugene, at dito niya napagtanto na siya ay patay na. Dumating si Charlene at ipinakilala ang kanyang sarili na isang Shinigami. Inilabas niya ang isang card na naglalaman ng impormasyon tungkol sa personalidad ni Eugene at sinasabi dito na siya ay isang taong bayulente na maraming bisyo. Sa ospital, napag-alaman ng dalawa na nasa maayos na kalagayan ang batang iniligtas ni Eugene at kaunting sugat lamang ang tinamo nito. Kasunod ay sinabi ni Eugene na handa na siyang mapunta sa impyerno, ngunit ipinaliwanag ni Charlene na hindi niya siya dadalhin doon. Sinabi niya na dahil sa kabayanihan ni Eugene, may ibang pakay ang spirit world para sa kanya. Biglang nagbago ang kapaligiran at napapunta sila sa spirit world. Sakay ng isang bangka, naglakbay sila papunta sa kaharian ni Haring Enma. Pagdating nila doon, inabutan nila ang anak ni Haring Enma na si Jericho na pinipili ang mga kaluluwa na mapupunta sa langit at impyerno. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, ipinaliwanag ni Jericho kay Eugene na muli siyang bubuhayin ito at bilang kapalit, ay magtatrabaho siya bilang isang spirit detective ng spirit world. Ipinakita niya ang isang insekto na nagmula sa mundo ng mga halimaw at sinabing bilang isang spirit detective, kailangan niyang imbestigahan kung bakit ito pumunta sa mundo ng mga tao. Tinanggihan ito ni Eugene at sinabing magiging masaya na ang lahat ngayong namatay na siya. Umalis si Eugene at naiwan si Jericho na hindi makapaniwala sa kanyang desisyon. Samantala, dumating si Mr. Valdez sa isang kasino na kanyang pagmamay-ari upang tagpuin si Don Paquito. Napag-alaman na si Don Paquito ang nagbenta ng napakalaking sinkhole sa kanilang syudad kay Mr. Valdez. Tinanong ni Don Paquito si Mr. Valdez kung bakit niya nagustuhan ang malaking butas sa lupa na ito. At sinabi ni Valdez na ang butas na ito ang daan papunta sa mundo ng mga halimaw. Sa kagustuhan na makumbinsi si Eugene, iminungkahi ni Charlene na pumunta sila sa kanyang lamay upang malaman ang totoong saloobin ng lahat. Pagdating ni Eugene sa labas ng kanilang bahay, nakita niya ang mga gagong bully na muling binubuli si Kirino. Kinuha ni Kupal ang perang pang-abuloy sana ni Kirino kay Eugene at eksaktong dumating naman si Alfred na sinapok ito.
Inawat siya ng kanyang mga tropa at paiyak na hinamon si Eugene ng isa pang rematch kahit patay na ito. Sa loob ng bahay, naroon ang kanyang ina na tulala at si Jenny na nagdadalamhati. Naroon din ang batang kanyang sinagip na nagpasalamat sa kanya. Nakita ito ni Eugene at tila naantig ang kanyang puso. Pagdating ng hapon, nag-usap sina Atsuko at Jenny tungkol sa masasayang alaala nila kay Eugene. Naikwento rin ni Jenny na nung araw na mamatay si Eugene ay nag-away sila kaya labis ang kanyang kalungkutan. Niyakap siya ni Atsuko at sinabing balewala yon kay Eugene. Habang nagdadalamhati ang dalawa ay pinagmamasdan sila ni Eugene. Kinagabihan ay pinuntahan ni Eugene si Jenny at pinahid ang kanyang luha. Tila naramdaman nito ni Jenny na agad na nagising at tinawag ang pangalan ni Eugene at kasunod ay nagmadali siyang umalis papunta sa bahay nito. Habang tinatanaw si Jenny, sinabi ni Eugene kay Charlene na gusto na niyang mabuhay, na ikinatuwa nito at umalis upang gawin ang preparasyon. Nang mga oras ding iyon, muling pinagtripa ng mga bully si Kirino at pinagtulungang bugbugin ito. Tinangka ng isang kupal na sunugin si Kirino ngunit dumating ang isang insekto at pumasok ito sa tenga nito. Kinontrol nito ang katawan ni Kirino at nilabanan ang mga bully. Sa gitna ng labanan ay nabuwal ang isang motor at tumagas ang gasolina nito. Dumaloy ito papunta sa lighter na nagdulot ng pagsabog ng motor at nagkaroon ng isang malaking sunog. Narinig ito ng grupo ni Alfred at agad na tinungo ang pinangyarihan kung saan nakita nila si Kirino na wala na sa sarili. Inatake sila ni Kirino at pumalag naman ang grupo ni Alfred. Samantala sa bahay ni Eugene, habang pinagmamasdan ni Atsuko ang kanyang anak, napansin niya na hindi na ito namumutla at mainit ang katawan nito. Ngunit sa kasamaang palad, nadamay sa sunog ang kanilang bahay. Agad na kinontak ni Jericho si Eugene upang mailigtas ang kanyang katawan. Pagdating ni Jenny, nalaman niya mula kay Atsuko na nasa loob pa ng bahay ang katawan ni Eugene kaya agad itong pumasok upang iligtas siya. Agad siyang sinundan ni Eugene at sinabihan na umalis at kalimutan na ang kanyang katawan, ngunit hindi siya naririnig nito. Nawala ng malay si Jenny dahil sa usok at kasunod nito. Bumagsak ang isang nasusunog na poste na agad namang nasambot ni Eugene gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Hiniling niya kay Jericho na tulungan siyang iligtas si Jenny at muli nitong binuhay si Eugene. Nakaiwas sila sa poste at ligtas na nakalabas ng bahay. Bilang isang spirit detective, inatasan siya ni Jericho na pigilan ang mga insekto na kumakalat sa syudad. Samantala, ang grupo nina Alfred ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban kay Kirino. Nang ma-corner nito si Alfred, dumating si Eugene at iniligtas siya, kasunod ay nawalan nito ng malay. Tinangka ni Eugene na kausapin si Kirino ngunit maging siya ay inatake nito. Sinabi ni Jericho na kailangang magmadali ni Eugene na maalis ang insekto kay Kirino dahil kung hindi ay tuluyan itong magiging halimaw. Upang magawa ito, itinuro ni Jericho kay Eugene na i-focus ang kanyang espiritual na enerhiya sa isang parte ng kanyang katawan, ngunit hindi alam ni Eugene kung paano ito gawin. Nang sandaling iyon, naging halimaw ang ilang bahagi ng katawan ni Kirino na nagkaroon ng mahabang kuko at muli nitong inatake si Eugene. Sa gitna ng paglalaban ay nagawa niyang ipulupot si Kirino gamit ang kable at binanatan nito ng suntok, ngunit walang epekto ang kanyang mga pisikal na atake dito. Hinabol siya ni Kirino at nabutas nito ang isang LPG tank, na kalaunan ay napadikit sa apoy at sumabog. Tumalsik ang dalawa at sa kabila nito, nakatayo pa rin si Kirino at paika-ika na lumakad papunta kay Eugene. Tumayo si Eugene at ginamit ang isang bike upang pigilan si Kirino at sinabihan niya ito na labanan ang insekto. Tumulo ang luha nito at bumalik sa normal ang kanyang kamay, ngunit agad ding bumalik ang kontrol ng insekto. Nagawa ni Eugene na patumbahin ito at sinabing ililigtas niya si Kirino. Sa wakas ay nagawa niyang gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at palayasin ang insekto na agad niyang dinampot at dinurog. Muling nagkamalay si Alfred at nakita niya si Eugene na pasan ang sugatang si Kirino. Kinaumagahan ay dumating si Eugene sa ramen shop kung saan naroon ang kanyang ina at si Jenny, na hindi makapaniwala na buhay siya. Balik sa spirit world, inihayag ni Jericho kay Charlene ang kasunod na misyon ni Eugene, ang bawiin ang mga artifact of darkness mula sa mga halimaw na kumuha ng mga ito. Subalit ng mga sandaling iyon, inatake ni Vincent, Dennis, at Goki ang mga nasabing halimaw upang nakawin sa kanila ang mga artifact of darkness.
Nakuha ni Vincent ang Conjuring Blade, si Dennis ay ang Mirror of Darkness, at ang Rapacious Orb naman kay Goki.